Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Siyempre, Ako nandito po pa si rin Vic kami. Garcia. At ako pa rin si Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala naman, when you don't know, don't guess, huwag manghula. Oo. Sa Tagalog, kapag hindi alam, huwag manghula, magtanong. Napaka-importante Yes. pong message At yan. sa totoo lang, libre lang magtanong, ha? Mm-mm. Oo. Eto, tanong. Alam mo bang maraming tao Or ang maraming masamang oo. dinudulot ang galit at sama ng loob sa buhay. Totoo yan. At pwedeng maging sanhi ito ng headache, abdominal pain, insomnia. Sabi, hindi na makatulog. Oo, hindi pa makakain. Tagyawat sa ilong. Ano pa? Pati na sa pisngi. Anxiety. Yan. Ano pa? Depression. Ano sabi mo kanina? Tumaas ang high Tataas ang high blood mo. Okay. Oo, o kaya, alam mo, pati skin Problem, magkakatika-tika, kung ano-ano. At ang matindi niyan, heart attack, ha? At marami pang iba. So, kabahan na po kayo, kaya kailangan makinig po kayo mabuti kasi pwede pong iwasang magalit at iwasang sumama ang loob. So, ibig sabihin, yes, pwede kang magalit, pero pwede mo rin iwasan. Oo. Diba? May mga pagkakataon din ang galit at sama ng loob ay nagiging sanhi ng kamatayan. Aray ko! Isa pang masamang dulot ng galit ay ang matinding pagkasira ng relasyon, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Oo. Asawa, ina, mag-ama, magkapatid, magkaibigan, mag-amo, magkaibigan, magkamag-anak. Hindi Ayun! po maganda naman po yung ganda ng relasyon yung sisirain nyo. Isa pang paalala namin sa inyo, ha? Huwag gagawa ng isang malaking desisyon kapag ikaw ay galit. Ay, kasi di ba minsan parang nagiging impulsive ka na kaagad di ba? Kaya nga, minsan ba galit ka? May nakita ka, ano sagot? Hiwalay! Hiwalay kung hiwalay. O kaya, galit ka, Oo. pupunta ka sa mall, magsha-shopping ka. Ay, Ayan, ang laki ng nako. ginastos mo. Correct. Yan. O kaya, galit ka, kakain ka ng madami. Ayan, problema rin. Ay, nako. Pero ang isang iwasan nyo, huwag gagawa ng malaking desisyon, ha? Kapag galit. Kasi malaki ang posibilidad na makakagawa ka ng maling desisyon. Dagdagan pa, galit ka, Oo. ikukwento mo yung ginawa ng iba sa ibang tao. Ay, Kasi nako. sa sama ng loob mo, Oo. tawag doon, rant. Oo. Ito ang problema, kailangan bang malaman ng ibang tao yung ginawa ng iba? Lalo na kung ito yung mga tao, wala namang maitutulong Ay, sa'yo. ito pa, galit ka. Pinost mo sa social Nako! media. Ay, nako, hindi lang yung kapitbahay ang nakakaalam. Hindi lang yung kaibigan mo. Buong mundo. Ang mas masakit po, ang galit ka sa kamag-anak mo, kaibigan mo, na mahal mo na. Think about it, na sinisira mo buhay nila. Dahil nasaktan ka lang. Huwag niyo pong gagawin. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano mga techniques na pwedeng gamitin para maiwasang magalit o sumama ang loob. May 10 technique po kaming tuturo. So, totoo po, 10 po ito na isa lang dito magamit nyo, malaki matutulong. Pero may mga pagkakataon mas bagay yung isang technique, mas bagay isang technique. Pero pag kahit isa po ang magamit nyo rito, it will make a lot of difference. Pero kung aaralin nyo po lahat, pwede nyo po itong gamitin at tunay makakabawas, makakaalis ng sama ng loob at galit. Itong techniques na to ay magbibigay sa inyo ng buhay unleashed, di ba? Kasi masaya ka na, matagumpay ka pa. Correct. At nagsisimula ang natin ito sa letter D. D. So, 10 D na magbabawas para di ka na magalit. At di ka na sumama ang loob. Ayan na, parang pag nakalimutan nyo pa naman, D na yan okay? Ay, D. ewan ko na. Letter D. D. D number 1. May nangyari, may nakita ka, may napalitan na dapat mong ikagalit. Kagalit. D number 1. D number 1, disregard it or parang walang nangyari. Okay, linawin natin na disregard. Ano ibig sabihin ng disregard? Regard is unawain mo. Intindihin mo, pagbigyan mo ng panahon. Pansin, oo. Disregard, ibig sabihin, huwag mong bigyan ng pansin, parang walang nangyari, palagpasin mo lang. Yung po ibig sabihin. Technique number 1, pag malapit ka na magalit, Disregard it. Parang walang nangyari. Ibig sabihin, burahin mo sa isip mo yung masamang nangyari. Erase. Then wala sa isip mo yung masamang nangyari, malamang hindi ka magagalit. Linaw po. Yung po ang purpose ng disregard it. Pag dinisregard mo, mawawala sa isip mo. Pag nawala na sa isip mo, may kagagalit ka pa ba? Oo. Think about it, that's the power of disregarding things. So, lagay niyo po sa isip niyo, baka may mga pagkakataon
na pwede mo ikagalit, pero pwede mong i-disregard. And when you do that, mapapansin mo, hindi ka nagalit. Ang ginagawa ng iba, talagang nina-nurse pa di ba? Oh. Nina-nurse, nire-rehearse, di ba? Nire-repeat. Oo. Kinukwento sa ibang tao. So, Hindi lang yan, minimeditate. Etong ginawa sa... So instead of disregarding it, they are regarding it talaga, di ba? yung po problema, kaya Oo. kung minsan po masama loob nyo, nangyari sa'yo, masama loob nyo, Oo. ikukwento nyo pa. Ano nyo ibig sabihin every time ikwento nyo? Every time ikukwento nyo yung masamang nangyari sa'yo, inuulit mo yung sakit. So ibig sabihin, you double your pain. Your pain. Ito masakit. Hindi lang isa kakwentuhan mo. Ito masakit. Wala ka ng kausap. Ito yung sinasabi ng mga nire-rehearse mo. Paminimit ako, gusto siguro nangyari. Ito nangyari. So pag paikot-ikot mo ginagawa yan, galit ka na, at masama na loob mo. Maliban na lang meron tayong disclaimer dyan, maliban na lang kung sinasabi mo yon sa yung life coach. Sa taong or sa taong nakakatulong sa'yo. Makakatulong sa'yo. Yes, yun, pwede mong gawin yon. Pero yung nire-rehearse mo, sinasabi mo sa sarili mo, lalo mo, kinukwento mo, lalo mo dinadagdagan ng pain. Diba? So, ilinangin po lang natin, hindi po masamang ikwento ang sama na loob o problema nyo sa buhay. Pero make sure, dun sa taong makakatulong, may dalawang qualification may kaalaman at may ay karanasan. Yes. Pero kung wala lang, kwentuhan lang, delikado. Oo, walang pupuntahan. So we suggest, don't do it. Isang paraan po, kung talagang gusto niyo mag-rant, kay Lord. Kay Lord na lang. Kay Lord. Isumbong mo na kay Lord. Yun na lang. At least yun, kaya ni Lord yung mga rant mo. At hindi chismis ni Lord yung problema mo sa ibang tao. So, disregard it. Technique number 2. Number 2, letter D ulit delay it. Or ipagpaliban mo. Ano? Ipapagpaliban mo yung galit mo. Ibig sabihin, later na lang. Okay. Or mamaya na lang. Yeah. Hindi, ibig sabihin, halimbawa, may ginawa yung isang tao, di ba? Naghalit ka. Oo. Naalala mo yung technique. Oo. Delay it. Paano i-delay? Ibig sabihin, bilang ka muna ng 1 to 10. So, may nangyari. May 1, 2, 3. Dapat marunong ka magbilang, Pag mali. Ano ibig sabihin? Pag nagbilang ka kasi ng 1, 10, dinidelay mo. Correct. Ito critical po dito. Pag dinelay mo, yung emosyon mo, bumababa. Kung nagalit ka kagad at number 1, ang galit mo, malaki. Pero pag sinubukan mo magalit at number 10, baka konti na lang ang galit mo or hindi ka nagalit. Yung iba ginagawa, pagkagalit, magte-text dun sa wala na kung susugurin na, di ba? So, pag nagbilang ka ng 1 to 10, nade-delay mo yung emotion. Yeah. So, bago ka gumawa ng anumang bagay o magsabi ng ano paman, napagsisisihan mo, magbilang ka ng 1 to 10. So, ito po, napaka-importante. For example, nasa bahay ka, may ginawa yung asawa mo. Talikod ka muna. Talikod ka muna. Bilang ka muna 1 to 10. 2, 3. If ever, after 10, galit ka pa rin. Gawin mo 100. 11, 12, 13. Matagal-tagal, di ba? Pagdating ng 20 or 13, galit mo, bababa na. Uy, alam mo, meron akong naalala na sinabi ng isang Chinese proverb. Sabi niya, if you're patient in a moment of anger, you will escape 100 days of sorrow. Totoo po yan. Kasi po, pag nag-i-impatient ka, panahong galit ka, makakagawa ka ng isang bagay na pwede mong pagsisihan sa maraming panahon o matagal na panahon. At ito maganda pag dinelay mo. Dahil napigilan mo ang emosyon mo, malamang hindi ka na magagalit. Because you delay it. Promise, delay it is a very powerful technique. Technique number 3, dilute it. Dilute? Ano yun? O kaya parang, ano ba yung dilute? Tunawin mo. Tunawin o ihalo. Ihalo mo. Parang ganito pa. May tubig ka, tapos may isang patak na ink. Yung isang patak na ink, pag tinitigan mo, mukhang malaki na kasalanan mo. Maitim na maitim. Ipatak mo daw yon sa basong tubig. Napapansin mo, parang wala naman O meron na konting-konti. Lalo na to sa mga mahal mo sa buhay, o importante sa'yo. Kung mag-iisipin mo yung, paano ba idadilute? Isipin mo lahat ng magagandang bagay na ginawa niya sa'yo. Diba?
malamang mas marami siyang magandang bagay na ginawa sa'yo kaysa sa pangit, di ba? So, ang gawin mo, i-mix mo. I-mix-mix. Ihalo mo yung magaganda at yung Halo mo yung pangit. maganda, saka dun sa isang pangit na ginawa niya, sa napakaraming maganda niyang ginawa. So, dahil hindi mo na makita, Hindi mo na makikita yung pangit na yun. yung masama niyang ginawa, kasi Dahil nahalo na. malamang hindi ka na magagalit. This is so powerful po, lalo na po sa mga kamag-anak. Magulang, nagalit ka. Ano kanin mo, bata ka pa, nalagaan ka. Correct, Nakisilang ka sa oo. mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. O kay asawa mo, hindi ba? Ang daming sakripisyo sa buhay. Oo, ang Galit daming ka sa nanay, itinulong sa'yo. Galit ka sa anak mo, hindi ba? Dami panahon, pinasaya ka niyan. So yung mali niyang konti. Kaya Dahil alam mo, mo- nagagalit yung ibang tao kasi parang nagiging puro eh. Eto ginawa mo eh. Nakalimutan ni Mike. Nakalimutan mo na tinulungan ka niya. Nakalimutan mo na nagmahal yan sa'yo. Nakalimutan mo na nagpuyat yan para sa'yo. Ay, nako, sa aming pagbabalik tutuloy namin yung ating kwentuhan sa Babalik pa ang buhay ang Lish. Huwag Bibitiw!